para kay Yunan, ibang Chang ang nakikita niya. Sinabi niya sa opisyal, hindi ko naman siya nakikitang ganon. At dito lumabas ang totoo, baka nga kasi si Yunan, may angking outstanding na talento. Sagot ng opisyal. Kaya siguro hindi siya tinatrato ni Chang gaya ng iba. Sa totoo lang, kahit ang ibang blue ranks, iniiwasan si Chang. Yung mga white rank, lalo na, kahit si Hienwon, isa siya sa iilan na hindi nakatikim ng lamig mula sa demonic sword. Ngayon, may isang mandirigmang tila hindi natuto. Mula sa malayo, napabuntong hininga ang opisyal. Ay nako, bulong niya, ramdam ang paparating na kapalpakan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang mali ang piniling kalaban. Sa isang iglap, isang bagsak, isang suntok, isang malupit na palo ng kamao, bago pa makalaban ng maayos, napaiyak na ang mayabang na bata. Wala ng second round. Mukhang maling tao ang pinili niyang kalaban. Bumulwak ng dugo si Masain at natumba habang hindi makahinga sa tindi ng tinamong bigwas mula kay Chang. Isang suntok lang bagsak agad ni hindi man lang siya nakaganti ng atake. Habang nakaluhod si Masain, nanginginig pa sa bigat ng laban, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Sa puntong iyon umupo siya ng tuwid at nagsagawa ng meditation. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya, hindi lang sakit sa katawan, kundi parang biglang lumiwanag ang isipan niya. Lumapit si Yunan, tahimik at may lalim ang tingin. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya si Masain, hindi lang bilang natalo, kundi bilang mandirigmang may natutunan. May natutunan ka sa laban na to, sabi ni Yunan, malamig pero buo ang tinig. Ito ang klaseng aral na hindi kayang ibigay ng kahit anong libro. Kailangan mong maranasan, at pagdaanan mismo. Mula sa di kalayuan, nakamasid pa rin si Chang Mayong. Tahimik lang siya, pero halata sa titig niya ang lalim ng pagkaunawa. Hindi pala basta mayabang lang tong si Masain, bulong ni Yunan habang naglakad ang ilang disipulo. Wala mang salita, mabigat ang hangin, puno ng respeto at pag-iisip. Si Chang Mayong, kahit hindi masyadong nagsalita, walang duda sa tibay ng kakayahan niya. At si Masain, na dati puno ng kayabangan, unti-unting nagbabago. Nagsisimula na siyang makaramdam ng tunay na pakiramdam ng isang mandirigma. Biglang nagbago ang eksena. Isang tanawin ang lumitaw, ang kabuuan ng Desolate Fortress City. Ito pala ang Desolate Fortress. Bulong ni Yunan. Ngayon, ramdam ko na ang tagong lakas nito. Tahimik na nakatayo si Yunan sa gilid, biglang naalerto nang may tumawag sa kanya. Lumapit ang isang pamilyar na boses. Nandito ka pala Sword Saint. Si Majin, ang kanilang squad captain. Matikas, may bigat ang presensya, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Gusto kang parangalan ng Fortress Lord para sa nagawa mo. May halong paggalang sa tinig ni Majin, na parang hindi lang tagapagdala ng balita, kundi saksi sa pag-angat ni Yunan. Ang mismong Desolate Fortress ay magdadaos ng seremonya. Tanong ni Yunan, diretsyong tumingin sa kapitan niya. Oo, sagot ni Majin, walang alinlangan. Sila mismo ang magbibigay ng pagkilala. Sandaling tumahimik si Yunan. Ano ang susunod naming misyon? Tanong niya, parang laging nakapokus sa tungkulin. Tumango si Majin. Ang mismong pinuno ng fortress ang nagbigay ng utos. Kinilala niya ang husay mo, pati ang potensyal mo. Hindi na lang ito basta utos. Isa na itong pagkilala. Hindi sumagot si Yunan. Tahimik lang siyang nakatingin, pero sa loob niya, alam niyang may bagong yugto na namumuo. Isa na siyang mandirigmang pinapansin, hindi lang ng kaaway, kundi ng mismong mga makapangyarihan. Hindi naman talaga gustong gawin ni Yunan yun. Pero sa harap niya ngayon si Majin, seryoso, tahimik, at may titig na parang alam ang lahat ng mangyayari. Sa isang oras, pwede na sana akong mag-aral ng maraming sword form sa halip, reklamo ni Yunan sa isip. Pero wala siyang magawa, hindi mo basta-basta matanggihan si Majin. Parang mas kilala kanya kaysa sa akin, ani ni Majin, habang nakatingin sa kanya. May halong lungkot at respeto sa boses niya. Tahimik si Yunan, pero ramdam niya ang sinasabi ni Majin. Bago pa man magsimula ang lahat, tila ba may plano na talaga ang Fortress Lord. Sinabi nitong magbibigay siya ng gantimpala. At doon ipinakita ang Thunder Immortal Elixir Wine. Isang uri ng alak na halos hindi na umiiral. Sabi nila, kahit isang tasa lang nito, kayang bigyan ka ng ilang dekada ng lakas at sigla. Isang tasa para sa mahabang buhay. Baka kahit papaano, mabawasan ang epekto ng lason sa katawan mo. Napatingin si Yunan sa kapitan. Malalim ang iniisip, pero saglit lang ang pag-aalinlangan. Tumitig siya, at sa boses na puno ng tapang, sinabi niya, sige, gagawin ko. Tahimik si Yunan habang pinapaliwanag ni Majin ang bigat ng susunod na hakbang. Sa isipan ni Majin, sumagi ang imahe ng seremonyang yun, mga bihirang sandali kung saan ilang piling mandirigma lang ang pinahihintulutang tumanggap ng ganong biyaya. Lahat ay nakapalibot, nakayuko, parang nasa harap ng isang sagradong ritual.
Isa lang ang may karapatang uminom ng Thunder Immortal Elixir Wine, ang mga disipulong hindi pa umaabot sa pagiging white rank. Pero ngayon nagbago na. May ilang disipulong white rank elites mula sa mga maharlikang pamilya ang makakasama sa pararangalan. Hindi na nagtanong si Yunan. Tahimik lang siyang nakikinig, pero kita sa mga mata niya, seryoso siya. Nagpalitan sila ng tingin. Walang salita, pero malinaw ang usapan, isang hakbang na bawal, pero kailangan. Ilang araw ang lumipas. Sa isang dako ng lungsod, sa gitna ng marangyang bulwagan, tahimik na nagchatcha si Madiekja, isang matandang lalaking may presensyang hindi matatawaran. Tahimik ang paligid. Masarap ang pagkain, pero hindi yun ang laman ng isipan niya. Mabigat ang hininga niya habang binubulong ang balita. Yubos na ang gamot ng City Lord. Tumama ang katahimikan. May paparating na bagyo. Tahimik pero tensyonado ang hangin habang humarap si Majin sa kanyang ama, ang former Divine Sword na kasalukuyang Elder Council, si Madiekja. Huwag mong sabihin, ang main house mismo ang magho-host ng seremonya. Hindi sumagot ang ama, pero sapat na ang katahimikan bilang kumpirmasyon. At sa kabilang banda ng fortress, dagsa ang mga bisita, isa itong malaking okasyon. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga panauhin, mga kilalang tao sa loob ng martial world. Lahat ay naroon hindi lang para makisaya, kundi para saksihan ng isang bihirang ritual. Sa harap ng bulwagan, nakaayos ang mga kandidato. Lahat sila ay nakasuot ng formal na kasuotan. Sa gitna ng pila, nandoon si Yunan, tahimik pero kapansin-pansin. Dumating ang babaeng may makukulay na bihis, ang Fortress Lord mismo. Lumapit siya kay Yunan. Ngumiti ng bahagya. Congratulations, bati niya, mahinahon pero may bigat ang tono. Saglit na kumaway at siya mismo ang nag-ayos sa sombrero ni Yunan, mukhang si Yunan ang paborito ng Fortress Lord. Matapos iyon ay tumalikod na ito at sabay nagwika ito sa ating bida. Ang Sword Saint ay hindi kukuha ng courtesy name, Anya. Ang courtesy name ay kapag tumuntong sa hustong gulang ang disipulo, kinikilala ang isang mandirigma sa pamamagitan ng isang bagong pangalan. Isang pangalan ng dangal, isang pangalan ng pagkakakilanlan. Sa kabilang dako ng arena, nanunood ang mga senior disciples. Isa sa kanila ay napabulong habang nakatingin sa entablado. Ito na ang huling hakbang. Nakaka-curious kung sino ang makakainom ng elixir ngayong taon. Hindi nila alam, o baka nga alam na nila. Dahil mula pa lang sa simula, iisa lang ang sentro ng atensyon, si Yunan. Pagdating sa mga nagawa, ani ng isa sa dalawang senior disciple habang pinagmamasdan si Yunan sa gitna ng bulwagan, tingin ko, kahit sinong white rank disciple, walang makakatapat sa Sword Saint. Tahimik si Yunan, matikas ang tindig sa gitna ng ceremonial hall. Ang suot niya'y bughaw na kasuotan at may white rank, may markang hindi basta-basta, simbolo ng katayuang pinaghirapan. Mukhang wala nang makakapigil sa kanya, dagdag ng senior, at patuloy pa rin ang reputasyon niya. Saglit silang tumigil. Tumingin sa paligid, saka napako ang tingin sa dalawang mataas na upuan sa dulo ng bulwagan. Nandoon, nakaupo ang mag-amang high-rankang ng sekta. Parehong tahimik pero observanting nakamasid sa buong seremonya. Maski sila, tahimik lang, ani ng isa. Ibig sabihin, sang-ayon sila, ang martial families na may nakatagong lakas. Sumunod ang isa pang bulong, mas mababa ang tono. Muling ibinalik ng dalawa ang tingin sa dalawang kandidato. Pero kung ang tagapagmana ng Ma-family at ang Shin clan ang pag-uusapan, naiiba rin sila at kahanga-hanga na sinasabi ng karamihan. Hindi lang lakas, may lalim. Tahimik sila ngayon, pero hindi dapat maliitin. Sa gitna ng seremonya, iniabot sa Fortress Lord ang tasa na may lamang Thunder Elixir. Tahimik ang buong hall. Lahat ng mata, nakatuon sa kanya. Ang Fortress Lord mismo ang magbibigay ng parangal, at malinaw kung sino ang tatanggap nito. Si Yunan, isang inuming pangdiriwang para sa inyong lahat. Mula sa gitna ng entablado, maririnig ang boses ni Fortress Lord habang hawak ang tasa ng Thunder Elixir. Buo ang loob niya. Ngunit, uunahin itong ibigay sa sinumang nararapat. Napatingin ang ilang disciples sa isa't isa. Kumunot ang noo ng iba, parang may kutob na hindi magiging ordinaryo ang seremonyang to. Kung kaya mong kunin mo. At doon na nagsimula ang kaguluhan. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya mula sa Fortress Lord. Ang malakas na babae, na kanina'y tila tahimik, biglang kumawala ng malakas na liwanag at puwersa. Isang matinding bagyo ng spiritual force ang bumalot sa paligid. May mga disciple na agad na tinangay ng enerhiya, napaatras, napaluhod, o di kaya'y tuluyang bumagsak sa lupa. Ang iba, sinubukan pang tumayo. Pero ang puwersang bumagsak mula sa kalangitan ay masyadong mabigat. Halos hindi na sila makagalaw. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang figure ang nanatiling matatag. Si Yona, sa isang mabilis na hakbang, sumugod siya papasok sa gitna ng bagyong espiritual, diretso sa pinanggagalingan ng Thunder Elixir. Walang alinlangan.
Walang takot. At habang ang iba ay tinatangay ng puwersa, siya'y tila kalmado sa gitna ng unos. Sa kabilang banda, si Masain ay sumubok sumingit. Malupit ang galaw, bitbit ang sariling puwersa. Pero kahit anong lakas ng sigaw, nabalewala sa harap ng enerhiya ng Fortress Lord. Hindi siya umabot. Tumilapon pabalik, bagsak sa lupa. Si Yunan, hindi gumamit ng lakas para manguna. Sa halip, pinagmasdan lang niya ang elixir, pinakiramdaman ang agos ng spiritual storm, kalmado, pero puro ang intensyon. Hanggang sa, kumilos siya, isang yapak, mabilis, walang alinlangan, at sa isang iglap, illusory wing step. First phase, parang hangin na biglang nawala sa paningin ng lahat si Yunan. Iniwan niya ang mga disciples na tila nakapako sa lupa. Sa gitna ng bulwagan, napalingon ang mga nanunood. At doon, napatayo ang lolo ni Yunan mula sa kanyang pagkakaupo. Maputing balbas, matalim ang mata, pero sa sandaling iyon, bakas sa mukha ang gulat at pagkamangha. Si Madiekja, isa sa pinakamatataas na elder, at lolo ni Yunan. Bulong niya, habang pinagmamasdan ng apo. Hindi ito bulalas ng pagkabigla lang. Isa itong patunay, na sa harap ng buong sekta, mismong mata ng kanyang lolo ang nakasaksi kung gaano kalayo na ang narating ng batang hindi niya inaasahan. Habang ang iba'y natulala, si Elder Madiekja ay napangiti sa loob-loob niya. Ito ang unang hakbang ni Yunan, patungo sa pagiging tunay na halimaw. Nakatayo sa unahan ng Fortress Lord, hindi siya kumikibo, pero ramdam ang bigat ng enerhiya na bumabalot sa buong paligid. Sa gitna ng tensyon, biglang, kumilos si Yunan. Mabilis, matatag, hindi alintana ang puwersang pumipigil sa bawat hakbang niya. Matalim ang tingin niya habang marahang binigkas ang teknik. Illusory wing step, second phase. Isang iglap lang, nawala siya sa kinatatayuan. Sumulpot sa ere, tila aninong bumaon sa puwersa ng hangin. Walang pagdadalawang isip, tuloy-tuloy ang kilos. Isang bagsak ng paa sa lupa, sapat para mapahinto ang lahat. Sa harap ng matinding enerhiya, si Yunan ang naunang lumapit. Wala siyang sinayang na sandali. At sa oras na yun, isa lang ang sigurado. Siya ang nangunguna. Mabilis na lumapit si Yunan sa harap ng Fortress Lord, na siyang sentro ng matinding enerhiya kanina. Ang paligid ay tila huminto. Lahat ng mata, nakatuon sa kanya. Nagulat ang mga nakamasid. Ang Ma-family, napabangon. Si Masain, napakuyom ang kamao, hindi makapaniwala at mukhang galit na galit. Sa harap ni Yunan, iniabot ng Fortress Lord ang tasa. Matatag, kung gusto mo, inumin mo, aniya, malamig pero may bigat ang bawat salita. Maingat na kinuha ni Yunan ang elixir. Mabilis ang tibok ng dibdib niya, pero ang kamay, walang panginginig. Mata sa mata silang nagtagpo. Sa sandaling yun biglang sumabog sa galit si Masain at hindi napigilan ang sarili dahil hindi niya matanggap na natalo siya ni Yunan. Ako lang ang karapat-dapat. Lahat ng martial artist, nangangarap ng tulad nito. Sigaw niya sa lahat ng naruroon. Pero hindi pa natatapos doon. Habang hawak ang elixir, napalingon si Yunan at Fortress Lord kay Masain at ang lahat ng naroon. Sigaw ni Masain, bakit ang mga tao ay nagtatatag ng sekta at clan? Bakit sila bumubuo ng alyansa? Hindi niya tinapos ang tanong, pero sapat na ang katahimikan para magsimulang umalingaw-ngaw ang sagot sa isipan ng mga nakikinig. Lumuhod si Masain, nanginginig sa galit habang nakatitig kay Yunan. Bigla siyang sumigaw, kung gusto mong maging pinuno ng Ma-family, lumaban ka. Napatigil si Yunan, diretso ang tingin. Anong pinagsasasabi mo? Tumayo si Masain, halos sumabog ang dibdib sa galit. Ako ang susunod na pinuno ng Ma-family. Kaya kung gusto mo yun, agawin mo sa akin. Hinahamon kita, Yunan, para sa magiging pinuno ng Ma-family sa Desolate Fortress. At sa huli, buong lakas niyang sigaw. Ako ang magiging pinuno ng Ma-family. Nagulantang ang lahat ng manunood. Maging ang mga higher-ups, hindi makagalaw, lalong-lalo na ang mag-ama. Hindi na ito basta inggit. Ito'y hamon para sa trono, pangalan, at buong kinabukasan ng angkan. Si Fortress Lord ay napatingin kay Masain, hindi mo alam kung nadidismaya o natutuwa. Habang ang ating bida ay nanatiling kalmado lang at parang wala lang, mukhang sa isip-isip niya, ito na naman ang batang mayabang nata. Gusto na naman magpabugbog sarado. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.